Alam mo ba kung gaano kadaling maloko ang mga tao sa panahon ngayon dahil sa AI technology? Isang nakakabahalang balita ang lumabas kamakailan kung saan isang deep fake na video ni Ripple CEO Brad Garlinghouse ang kumakalat sa X. Ang X ay ito po yung dating Twitter. Ang video na ito ay nag-aalok ng umano'y XRP airdrop reward. Ngunit ayon mismo kay Ginong David Schwartz, siya po ang Chief Technology Officer ng Ripple, isang malaking scam ito. Ngayong mataas ang hype kay XRP dahil po sa legal victories nito, marami pong Pinoy crypto enthusiasts ang posibleng maingganyo sa ganitong panloloko. Kaya sa video na ito ay bibigyan natin ng mas malalim na paliwanag ang tungkol sa deep fake video na ito, ang papel ni Ginoong David Schwartz sa pagbubunyag nito, at kung bakit mahalaga ang pagiging maingat sa panahon ng bull market hype. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang nakikita po natin dito sa larawan na ito ay si Ginoong David Schwartz. Siya po ang Chief Technology Officer ng Ripple. Ngayon ay ano po ba ang nilalaman ng deep fake video na ito? Ang viral video na ito ay nagpapakita di umano kay Ginoong Brad Garlinghouse. Siya po ang CEO ni Ripple na nagsasabi ng mga salitang tila totoo sa paningin ng karamihan. Sa video, sinasabi niyang nagtagumpay na sila sa kaso laban sa SEC at bilang pasasalamat sa XRP community ay magla-launch daw sila ng Ripple Rewards program na may kasamang 100 million XRP na kanilang ipamimigay. Pero sa katotohanan ay hindi po ito totoo. Isa itong deep fake o peking video na gawa gamit ang artificial intelligence. Hindi po si Ginong Garlinghouse ang nagsalita rito, kundi AI-generated na boses at ang kanyang mukha. At ang layunin? Ang layunin po nila ay linlangin ang mga tao para sumali sa scam at mawalan ng pera o personal na impormasyon. Ngayon ay sino naman po itong si Ginong David Schwartz at bakit siya naglabas ng babala? Gaya ng aking sinabi kanina, itong si Ginong David Schwartz ay ang Chief Technology Officer ng Ripple. Isa siya sa mga pinaka-respetadong boses sa XRP community. Kaya nang makita niya ang kumakalat na video, agad siyang nagbigay ng babala sa social media. Ayon po sa kanyang post sa X, obvious scam is obvious. It's an AI-generated fake. Ayan po yung kanyang direktang sinabi na hindi ito galing sa kumpanya at huwag maniwala sa video na ito. Isa itong malinaw na panloloko na umaasa sa hype ni XRP at sa mabuting balita tungkol po sa kaso laban sa SEC. Ngayon ay bakit ngayon lumalabas ang ganitong scam? Simple lamang po ang dahilan. Dahil mataas ang kasalukuyang momentum ni XRP. Sa loob lamang ng isang araw ay tumaas na ng 16% ang presyo nito at nasa $3.62 na ang kanyang halaga. Marami po ang excited at may inaasahang bull run. At syempre kapag may excitement at optimism, may mga scammers na gustong samantalahin ang sitwasyon. Kapag masaya at hopeful ang community, mas nagiging kampante ang ilan sa atin at hindi na nag-iingat. Kaya ito ang perfect timing para sa mga scammer para palaganapin ang mga peking promosyon gaya ng fake airdrops. Ngayon ay nangyayari na ba ito dati? Ang kasagutan po sa katanungan na yan ay oo. Hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ang ganitong uri ng scam. Noong July 2023, matapos ideklara ng korte na si XRP ay hindi isang security, kumalat rin
ang mga peking giveaways. Muli, si Ginoong David Schwartz rin ang naglabas ng babala. At noong August 2024, nang manalo po si Ripple laban sa SEC at bawasan ang penalty mula $2 billion patungong $125 million, maraming fake news at saka phishing links ang biglang lumitaw. Kaya paulit-ulit na nangyayari ito tuwing may magandang balita sa XRP. Nagpapakita lang ito ng pattern na kapag may victory si Ripple, susunod ang scam wave. Ngayon ay paano naman gumagana ang mga ganitong scam? Ang mga scam na ito ay madalas gumagamit ng deep fake videos, fake websites, at saka phishing links. Kadalasan ay hihikayatin kang magpadala ng XRP sa isang wallet para umano'y makakuha ka ng mas malaking balik. Halimbawa, magpapadala ka raw ng 1,000 XRP para makatanggap ka ng 2,000 XRP pabalik. Pero ang totoo, kapag nagpadala ka, goodbye na ang iyong pera. Minsan, gumagamit din sila ng fake accounts na ginagaya ang mga executives ng Ripple. Mapapansin mong pareho ang kanilang profile picture at saka pangalan. Pero kung titignan mong mabuti ang username, may kakaiba na gaya ng extra letter o underscore. Ngayon ay paano natin maiiwasan ang ganitong panloloko? Una, tandaan natin na hindi kailanman magbibigay si Ripple o kahit sinong opisyal nito ng airdrop na kailangang magpadala muna ng pera. Ang tunay na airdrop ay libre. Pangalawa, i-double check mo lagi ang sources. Kung may nakita kang video o post na nag-aalok ng rewards, tignan mo muna kung galing ito sa verified account. Hanapin ang blue check. Tapos basahin ang official announcements mula sa ripple.com o sa verified X account ni Ginoong David Schwartz. Pangatlo, huwag pong basta-basta mag-click ng links. Marami dyan ang phishing na maaring magnakaw ng iyong crypto wallet access o personal information. At ayan, bilang mga Pinoy crypto enthusiast na aktibong sumusubaybay at nag-i-invest sa crypto gaya ni XRP, malaking epekto po ang mga ganitong scam. Marami sa atin ay umaasa sa crypto bilang alternatibong paraan para makaahon sa hirap o mapalago ang ating pera. Kaya't kapag naloko tayo, hindi lang ito simpleng pagkatalo. Maaring ito ay buong ipon natin na mawala. Nakakalungkot isipin na may mga ka-crypto tayong nadadala ng hype at dahil kulang sa impormasyon, nagiging biktima ng ganitong panloloko. Kaya mahalaga po ang edukasyon at pagiging mapanuri. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay isa po itong wake-up call. Hindi po sapat na marunong lang tayong mag-trade or bumili ng coin. Dapat marunong din tayong mag-verify ng impormasyon. Oo, maganda po ang balita kay XRP ngayon at exciting ang mga developments. Pero sa likod po ng excitement na ito, nariyan ang panganib ng panloloko. Ang technology gaya po ng AI ay kayang magpabago ng maraming bagay. Pero gaya rin ito, kayang gamitin sa kasamaan. Kaya ang pinaka-epektibong proteksyon ay ang ating kaalaman. Huwag po tayong padalos-dalos sa pagpapasya, lalo na kung may kinalaman sa ating pera. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.